Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipandio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So pasensya na po kayo mga minamahal kong mga kababayan, at ngayon lang po tayo nakapag-vlog dahil po sa ang inyong lingkod po ay puyat, sobrang puyat po. So alas 11:54 na pala. So dahil nga po sa ang aking anak ay dinala po namin sa ospital dahil akala ko kasi normal lang nalagnat yung kanyang nararamdaman, no? So 4 na beses namin dinala sa center, binibigyan ng gamot, pero nitong mga nakarang araw na, so kahapon mismo dinala na ho namin sa ospital kasi medyo lumabas na po yung dugo sa ilong. So doon po namin nalaman na nung chinek up na po ng doktor na may dengue po pala. Kaya doon sa mga anak ninyo, ingat-ingat po kasi yung likuran po kasi namin may gumagawa po kasi doon ng gulong, yung mga gulong vulcanizing. So lahat ng mga gulong nai-stack doon sa likuran ng bahay nila. So dahil nga magkalapit lang naman yung bahay, so medyo yun nga, yung lamok ang dami talaga. So kaya ingat-ingat po sa dengue. Kaya wala pa po akong tulog dahil yung bata po, ako po ang gustong katabi, ako yung gustong nakikita. Kaya magdamag po tayong nagbantay dahil nga nakatulog na. So sumaglit po ako dito para kahit papaano naman po ay makasama ninyo dito po sa ating programa. So talagang pagkatapos nito ay maghahagilap muna po ako ng dahil alam nyo naman, dahil nga nung dinala namin sa public, punuan talaga. Mas marami yung pasyente kaysa sa doktor. So pati kwarto na akupahin ng isang pasyente wala. Kaya napilitan po kaming i-private dahil no choice na. Dahil naghahabol po tayo na masalba yung ating pasyente. So okay, sa araw pong ito ay gusto ko pong pag-usapan natin mga minamahal kong mga kababayan. Ito pong naging kaganapan po dyan sa Kamara. So ayon po dito sa Abante, mga minamahal kong mga kababayan, bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakakulong sa detention facilities ng Kamara de Representantes sa Batasan Pambansa Complex sa Quezon City noong Huwebes ng gabi. Ayon kay House Secretary General Velasco, dumating si Duterte alas 7:40 ng gabi. So maaga-aga pa. So okay, ano ba to? Nang tanungin kung mayroong dala o may dinala si Duterte kay Lopez, sinabi ni Velasco na hindi nito tiyak kung ano-ano ang mga dala, pero may nagbalita na may dalang unan. So baka talagang dinala niya ng unan to dahil walang dalang unan si Lopez. Nakipag-ugnayan na rin umano ang security office. Nakipag-ugnayan na rin umano ang security office ng Kamara sa Quezon City Police District para nakahanda ang mga otoridad sakali namang magkaroon ng aberya. Tuloy din na niya ang pakikipag-ugnayan nila sa mga security officer ni Duterte upang malaman kung muli itong pupunta kay Lopez. Ikinulong, kung matatandaan po ninyo, ikinulong po itong si Lopez matapos na ma-contempt sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Miyerkules ng gabi. Mananatili siya sa Kamara hanggang sa Lunes, kung kailan din isasagawa ang susunod na pagdinig ng committee. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, grabe makikita niyo po dito yung galawan po ni Sara Duterte
na para bagang balisa siya, no? Balisa, nangangamba doon po sa pagkakulong po nitong kanyang chief of staff. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, kung walang tinatago itong si Sara Duterte, kasi nakikita ko nung kinulong itong si Lopez, ayon po sa aking obserbasyon, kabado si Sara na baka hindi kayanin ni Lopez umamin ito. Siyempre, pag umamin ito, ang unang-unang tatamaan dito, ang unang-unang masisira dito, mawawasak dito, mabubuking dito, ay walang iba kundi yung puno, na walang iba kundi si Sara Duterte, na nag-utos dito kay Lopez na gawin yung isang bagay na hindi dapat gawin, na kontrahin yung kahilingan ng Kamara doon sa COA. Diba? Tingnan nyo kung anong kapahamakan ang binibigay ni Sara Duterte sa kanyang mga tagasunod. Diba? Pwede namang si Sara mismo ang magsulat, humiling, ako si Vice President Sara Duterte, sumulat ako sa inyo para ganito. Diba? Kung maaari, huwag niyong ipakita o huwag niyong i-share sa Kamara yung report ninyo tungkol sa yung audit report ninyo tungkol sa budget ng aking opisina. Pero hindi ginawa ni Sara yun. Kasi natatakot si Sara. Takot si Sara. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya yung tao niya. Diba? Inutusan niya yung tao niya. Ngayon, alam ko na alam ng tao niya na mali ito. Labag ito sa batas. Pero, bakit niya sinunod ito bagamat siya ay isang attorney na lubos na nakakaunawa sa nasabing batas o mga batas na pinatutupad sa bansang ito, at natitiyak ko na bilang siya ay abogado, alam niya ang tama't mali patungkol sa usapin ng batas. Marahil malaki ang ibinayad nito. 'Di ba? O malaki ang offer nito dito kay Attorney Lopez. 'Di ba? Hindi na masusundin yan ni Lopez kung wala siyang nakukuhang malaking kapakinabangan dito kay Sara, o wala siyang nakuhang pera mula dito kay Sara na malaking halaga. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ipagpalagay natin na hindi niya binigyan si Lopez o talagang kakampi niya si Lopez sa pagnanakaw. Kung kakampi niya si Lopez sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, so ibig sabihin pareho silang kumita, pareho silang nangamkam ng pera ng taong bayan dahil chief of staff niya to kung yung mga sekretary nga lang ng mga opisina dyan sa OBP nabibigyan ng 50,000 eto pa kayang si Lopez na chief of staff, di ba? Baka hindi lang 500,000 ang natatanggap niyan every month. Kasi yung mga maliliit doon tag 50, meron tag 100. So, para sa akin lang ho to, posible na pinakamababa na nito ni Lopez 500,000. Chief of staff ka di ba? So, ngayon, nangamba si Sara. Nanginig ang tuhod ni Sara. Kabado si Sara na baka ma-realize nitong ni Lopez na wala na talagang magagawa ang kanyang bossing. Baka mag-decide ito na umamin, malalagot si Sara. Kaya, nung nalaman ni Sara na nakulong ang kanyang aso, kumaripas ito para makapunta doon sa Batasan Pambansa Complex. Ngayon, anong ginawa? Dahil
dahil nangangamba si Sara Duterte na baka may masabi itong si Lopez at umamin ito katulad ni Garma, gusto niyang bantayan. Gusto niyang bantayan hanggang Lunes. Kung itong si Sara Duterte ay walang tinatago, walang dapat ipangamba dahil wala siyang ginagawang kasalanan, bakit kailangan niyang bantayan si Lopez? Bakit kailangan niyang bantayan si Lopez samantalang mayroong nagbabantay kay Lopez? At hindi trabaho ng isang vice president na magbantay ng isang bilanggo dahil unang-una, hindi naman siya taga-provincial jail at lalong hindi naman siya taga-BGMP at lalong hindi naman siya police at lalong hindi naman siya security at wala siyang kinalaman sa trabaho ng mga tagapagbantay ng nasabing gusali o ng Batasan Complex. Ano ang kanyang motibo? Ano ang kanyang pinagtatakpan? Biro mababantayan niya etong si Lopez hanggang Lunes. Kung ikaw matinong Vice President, ano uunahin mo? Yung gampanan ang trabaho mo sa buong Pilipinas bilang Vice President o bantayan yung aso mo na baka may masabi na hindi maganda na kung saan ikakasira mo? Diba? Mahalaga ang bawat oras ng isang presidente maging ng vice presidente dahil buong Pilipinas ang pinaglilingkuran nito. Kung sa bagay, noon pa man ay hindi naman talaga naglingkod ng totoo itong si Sara Duterte sa bansang ito. Sa halip, ang kanyang inatupag, kung hindi magnakaw ng pera, manlalaki. Balita ko nga, dahil nabuking na siya doon kay doon sa basketballistang nilalandi niya. Meron na naman siya ngayong pinaglalandian. Balita ko isang gwapong bodyguard. Ang nilalandi na naman niya ngayon. 'Di ba? Biro mo mga minamahal kong mga kababayan, na-alarma ang kamera sa ginawa nitong ni Sara Duterte. Bumisita siya kahit hindi na oras ng bisita. Pero pinayagan, ginalang siya. Pero, hindi pa nakontento dahil baka kumanta yung kanyang aso, humiling na dun na lang din siya. Anong kinakatakutan ni Sara? Halata nyo ba? Yung galawan niya, guilty. Talagang may tinatago itong si Sara Duterte na ayaw niyang matuklasan ng taong bayan. Kaya siya nagkakaganyan. Kaya dapat magkaisa tayo na dapat itong si Sara Duterte ay wag mo nang maglalalapit sa kanyang mga aso para malaman ang katotohanan. Tingnan nyo sa ginagawa ni Sara Duterte. Kung humarap si Sara Duterte, kung nagsalita si Sara Duterte at pinaglaban niya kung siya man ay mayroon daladalang katotohanan, matagal nang natapos yan. Walang madadamay na mga tauhan niya na inosente na kung saan sumusunod lamang sa kanyang mga utos. Diba? Nililigtas ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Pero napapahamak naman yung mga taong nasa tabi niya. Diba? Mga kababayan ko, yung diskarte ni Sara, diskarteng maro. Mga minamahal ko mga kababayan, biro mo, hihiling pa siya. Ay buti na lamang po, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po pumayag yung Secretary General na si Velasco. So naalarma, kaya napilitan silang magpatao, makipag ugnayan sa kapulisan dyan sa Quezon City para bantayan yung mga kilos ni Sara Duterte na pag nagkamali ito, tsak, talagang kulungan ang baksak nitong ni Sara Duterte. Pero dahil natakot nga si Sara Duterte sa Philippine National Police dyan sa Quezon City, ayun, pumunta na lang doon sa opisina ng kanyang kapatid. Doon nag-aabang yung aso na kung saan ay matakaw sa buto. 'Di ba? At hindi lang sa buto, pati sa laman. Gets yung ibig sabihin ko?
Hindi lang matakaw sa kapangyarihan, matakaw pa sa pera. Alam nyo, sa pinapakita ni Sara Duterte, talagang meron siyang iniiwasan, meron siyang pinagtatakpan. Ni biro mo ha, siya lang yung nakagawa niyan. Para hindi makapagsalita at para walang sabit, siya ang magbabantay dito kay Lopez. Biro mo ha. O, Sara Duterte, kinakabahan ka na ba, bruha? Ha, kabado ka na ba, bruha? Eh bakit naman kasi sa dami-dami ng profesyon, ha? Bakit ipinagpalit mo yung profesyon mo bilang isang abogado sa pagiging magnanakaw? Ha? Bakit naman kasi ang ganda-ganda ng trabaho mo bilang vice president pero mas pinili mong maging magnanakaw? Mas pinili mong maging mandarambong, maging tulisan? Okay na eh, hindi ka ba kontento sa sinisweldo mo bilang vice president? O dahil hindi nga makontento itong si Sara Duterte, nasanay nung mayor siya, nagnanakaw ng 640 million kada taon, ayun, nasanay. Nasanay yung bruha. Mga minamahal kong mga kababayan. Kaya takot na takot sa sarili niyang multo. Ha? Eh biro mo, pagkatapos na hindi siya pinayagan, umuwi. Oh, nag-press con. Nagsalita. Question and answer. Pinapalabas siya doon sa kamera kasi para sa kanyang kaligtasan. Anong sagot niya? Para makalusot itong bruha, siniraan pa si Congressman o si House Speaker Romualdez na ayon pa sa kanya, mas ligtas siya doon dahil may mga bodyguard naman siya. Hindi siya ligtas doon sa labas kasi ipapapatay siya ni Martin Romualdez o ni House Speaker Martin Romualdez. E ang tanong mga kababayan, sino ba ang may tatak kriminal? Sa kasaysayan ni Romualdez, wala pa akong nabalitaan ni isa ni Ipes na pinapatay niyan. Pero ang mga Duterte, 30 milyon at 30,000. Hindi pa kasama doon yung dati na nilang pinatay. Kung susumahin, baka umabot pa ito ng 40,000. Diba? Lumulusot si Sara. Ginagawa niyang tanga, ginagawa niyang bobo ang taong bayan. Sino ba ang may tatak kriminal, Sara Duterte? Hindi ba kayo ang mamamatay tao? Ligtas daw siya doon sa kamera ba? Gustong tambayan ang kamera. Wala sa batas. Bagamat sinasabi na ang kamera ay para sa lahat, mahirap ka man at mayaman. Pero wala sa batas na pwede mo yang tirhan, pwede kang tumambay dyan sa 10 oras ng gabi na kung saan lumalabag ka sa patakaran ng nasabing konstitusyon o nasabing kamera. Hindi porket vice president ka, magagawa mo ang gusto mo. Unang-una, may sarili kang opisina. Doon ka sa opisina mo tumambay, wag sa kamera, sapagkat yan ay para sa mga congressman, at hindi para sa isang vice presidenteng magnanakaw. Di ba? Siniraan pa si House Speaker Martin Romualdez. Hindi daw siya lalabad, mas ligtas daw siya doon. Gumawa ng nakita nyo kung gaano kagaling si Sara Duterte? Nakita nyo kung gaano kagaling magbitaw ng salita yung isang magnanakaw, yung isang tulisan, yung isang manyakis na babae na hindi makontento sa kanyang asawa? Ang kapal ng pagmumukha mo, Sara Duterte. Kahit sinong babae sa buong mundo, kung itatapat sa pagiging makapal na mukha mo, sa pagiging manyakis mo, sa pagiging malandi mo, walang makakahigit sa'yo. Dahil ikaw na yung nakilala naming isang babae na bagamat vice president, mas mababa pa ang lipad sa isang puta na babae. Booking ka na ba, Sara Duterte? Kaya bantay sarado mo si Lopez? Takot ka bang malaman ng taong bayan yung sekreto mo? Natatakot ka bang malaman ng taong bayan na talagang ninakaw mo yung pera namin? Natatakot ka ba na malaman ng taong bayan na talagang mandurugas ka, na manang-mana ka sa tatay mo?
na isang mamamatay tao, isang mandarambong, isang sinungaling. Ha? Mga kababayan, Tatak Duterte. Yan ang Tatak Duterte, mandarambong, pag nabubuking, ayun. Diba? Maniniwala kayo? Saan ba galing si Sara Duterte bago siya pumasok sa kamera? Hindi ba't sa labas? Tapos sasabihin niya, mas ligtas daw siya doon sa loob ng kamera kaysa sa labas. Gago! Kung nasanay ka, Sara Duterte, naliloloko mo, ginagago nyo ang mga Pilipino, hindi na ngayon. Dahil mulat na kaming lahat sa katotohanan. Tapos na yung pagkukunwari ninyo, tapos na yung panggagago ninyo, tapos na yung pangwawalang yan ninyo sa taong bayan. Gising na kami, Sara Duterte. Kaya wag kang mangarap na lahat ng Pilipino maniniwala sa'yo dahil alam na namin kung gaano katigas, gaano kakapal yung pagmumukha mo na kung saan manang-mana ka sa tatay mong demonyo. Diba? Wala, alam na, guilty yan. Kaya nagkakaganon yan si Sara, guilty yan, maniwala kayo sa akin. Ha? Natatakot si Sara na baka ma-realize nitong ni Lopez. O kaya todo suporta siya kay Lopez. Lopez, sige na, ito ako Lopez. Susuportahan kita basta wag ka lang magsalita, please. Alam ko nagmamakaawa si Sara, susuportahan kita, nandito lang ako, hindi kita iwan. Abay, gustong makulong. Tingnan nyo ha. Gusto niya samahan si Lopez sa kulungan. Alam mo, Sara Duterte, kung talagang malinis ang loob mo, malinis ang puso mo, malinis yung utak mo, malinis yung pagkababae mo, para mailigtas mo talaga si Lopez, umamin ka, palabasin si Lopez at ikaw ang ikulong. Ganun lang kadali yun. Aminin mo lahat ng yung pagnanakaw, aminin mo yung pandurugas mo, para maligtas lahat ng tauhan mo. Hindi yung ganyan para lang sabihin na ikaw ay totoong tao, totoong kaibigan, isasakripisyo mo yung buhay ng kasama mo, ng tao mo, pag nakulong, kunyari sasamahan mo, gago. Kaartihan mo, bulok. Sino magkukulong sa'yo? Paano ka ikukulong ng Senado? Ay ng kamera, gayong ayaw mo naman aminin yung katarantaduhan mo, ayaw mong aminin na magnanakaw ka, ayaw mong aminin na ninakaw mo yung bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Ano to, kaartehan na naman, Sara Duterte, palabas na naman, mga artista kayo, alam na ng taong bayan na manang-mana ka sa tatay mo na hindi lang mahilig mag-joke, magdrama pa. Sa pagmumukha mo pa lang, Sara Duterte, kung gaano kakapal yung kalyo ng paa mo, ganun din kakapal yung bangag na utak mo, pati yung panga mo. Naiwan ko kung panga ba yan ng isang babae o kalyo ng isang kabayong walang ligo. Di ba? Mga kababayan ko, grabe si Sara Duterte. Akala niya mapapaniwala niya tayo. Akala niya mapapaniwala niya yung taong bayan. Hindi niya alam ang maniniwala na lang sa kanya yung mga nababayaran nila. Maniniwala na lang sa kanya yung mga aso ni Kibulok. Ang maniniwala na lang sa kanya yung mga taong nakikinabang sa kanila. Pero yung 99% ng mga Pilipinong gising na sa katotohanan at sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, isa lang masasabi ng mga yan, fuck you. Fuck you ka, Sara. Leche ka. Diba? Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Sara. Wala na kami ibang masasabi sa iyo. Ito pa yung pinakamagandang dapat mong marinig, Sara. Ito, regalo na lang ng mga Pilipino sa iyo. Alam mo ba kung anong gusto sabihin sa iyo ng mga Pilipino, Sara Duterte? Putang ina mo. Yan ang dapat sa inyong mga Duterte. Ito pa. Ito pa yung dapat na title mo, Sara Duterte, maliban sa pagiging malandi mo. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Isa kang puta. Yun lang ang masasabi namin sa'yo. Dahil guilty kang gaga ka, binabantayan mo si Lopez para hindi magsalita, no? Kasi guilty ka. Kasi magnanakaw ka talaga. Kung gaano kakapal yung mukha mo, ganun din kakapal yung ninakaw mong pera sa taong bayan. Diba? Bantay sarado para makaligtas, maninira pa sa Senado, maninira pa kay House Speaker Romualdez. Kapal ng mukha talaga. Ang tigas ng mukha, mga minamahal kong mga kababayan. Wala nang kasing tigas yung mukha nitong hayop na to. So pero ganun pa man, hindi po talaga makakaligtas itong si Sara Duterte dahil kalooban na po talaga ng Diyos na managot itong gaga na to. So
Muli po, dahil po sa inyong lingkod ay mayroon pa pong gampanin doon sa hospital, babalik pa po ako. Wala pa po akong tulog, so doon na lang po ako medyo iidlip-idlip ng konti. Ako'y nananalangin na lang na sana ay makakita ako ng paraan para kasi kailangan talaga ng unang-una budget doon. Alam nyo naman, dumaan yung bagyo. So, bahala na. Kailangan ko muna pong asikasuhin yung dapat kong asikasuhin. So, salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy po na pagsubaybay. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.